Today is February 11, 2026. Kumusta na kaya ang Malabon? Doon sa mga taga Malabon, lalo na yung mga nasa abroad, ito ang itsura ngayon ng Malabon. Ayun yung mismong kanilang City Hall. Tapos meron ng Jollibee. Anyway, itong Jollibee na to, matagal na rin to, no? Tapos andito tayo sa tapat ng St. James Academy, kung saan dito graduate, pinakasikat na graduate dito si Juan Ponce Enrile, or nag-aral yata rito si Juan Ponce Enrile. And then ayun yung simbahan ng San Bartolome Parish Church. Yun. And then yung kanilang mga Christmas parol, ano pa hanggang ngayon naka-display pa rin. So eto na ang itsura ng Malabon. At may sunog kaya sige daan ng fire truck Tapos eto naman ng Master Garden. Ayan, may potato corner na. Tapos may Mang Inasal, Cebuana. eto naman yung Dunkin Donut. Wow, ang laki ng Dunkin Donut ngayon dito Tapos yan yung General Luna, papunta yan ng Concepcion. At yun naman, pag dumiretso ka doon, papunta yan ng Letre na. Or kung galing ka ng Letre, dito ka Lilitaw. Tapos kung papunta ka nga ng Concepcion, kakaanan ka dyan. Ayun naman ang Master Garden. And ano pa ba? Ayan, ito ang itsura ng Malabon ngayon, February 11, 2026. Ganun pa rin halos. Wala pa rin naman halos pinagbabago. Marami pa rin tao, traffic. Nag-iba lang, dumami na yung e-bike. Yan ang mga bagong hari ng kalsada ngayon, yung e-bike. Kailan lang yan kailan lang yan naglitawan. Kaya mas lalong tumindi ang traffic dito, no? Kahit saan sa Metro Manila ngayon dahil sa e-bike. And then ayun, may KFC. So magkakatabi na rin halos yan. Etong Jollibee, matagal na to, mga 15 years na rin siguro dito yan. So yan yung security bank. Ayun, yung security bank. Pero yung KFC, bago lang yan, yung KFC na yan. And then lakad tayo banda doon. Tingnan natin yung Bechi na andito pa rin Ayan, ito ang latest. Lalakad pa tayo banda doon. Ayan ang San Bartolome de Malabon, 1614 hanggang 2014 nung gawin yung signage na yan Pero lakad tayo konti. Ito ang mismo simbahan ng Malabon. Uy, may bumbero na naman kasi nga Ano ba yung bumbero? may sunog. Sunog sa bandang Tanyong. Ayun, lumiko sila sa Leonio Street. And then tuloy natin, ito ang San Bartolome Church. Ayan 1861. Nakakita nyo yung nakasulat sa taas, 1861 nung itayo ito. Matagal na rin talagang lumang simbahan na rin siya. And eto yung bagong sakayan ngayon, parang tuktok ng Thailand. Oh, may bumbero na naman. Maliit na bumbero lang to. Kahit papaano siguro makakatulong yan sa pag-apula. Ayun. Ayan Monumento Malabon, Via Letre. Nakakatuwa lang doon sa mga taga Malabon. Ayun lang yung sunog, malapit lang Kita na rito yung ayan, usok. Palagay ko sa yan, malapit sa palengke. Malapit doon sa punduhan. Pupuntahan natin yan, maya-maya makikiusyoso tayo. And then itong lugar na to naman, ito yung Tanyong, papasok ng Tanyong. Ito Leonio Street to. Para doon sa mga nasa abroad o yung mga matagal na hindi napupunta ng Malabon. Ito ang itsura ng Malabon. Parang
ano naman, halata naman na taga rito ko kasi kabisado ko yung mga lugar, Ito yung dating Maglaya. Doon sa mga dating taga rito, kung nami-miss nyo yung Maglaya, ayan kita nyo. Andun sila sa loob. Ang gulo pa rin dito sa Malabon. Ang daming tao. Halos 24/7 ganito rito eh. Hindi natutulog ang mga tao rito. Puntahan natin para dun sa mga gusto ng trivia. Yung mga taga Malabon talaga na matagal na hindi napupunta. Ayan ang Baker's Fair. Ito ang Baker's Fair. Pasukin natin. Matagal na ito eh. Teka. Tara, Nathan. Halos high school pa lang yata ako. Baker's Fair na rin to. Hanggang ngayon, buhay siya. Ito yung loob ngayon ng Baker's Fair. So, ano pa rin? Ganun pa rin. Marami pa rin tinda at of course, nandito yung mga yung masasarap na hopya. Pero wala silang niluluto ngayon. Doon ang lutuan. Dice na hopya. Of course, yung pa rin yung dinadayo rito sa Baker's Fair. Pasok tayo. Labas tayo. Punta tayo doon sa kabila. Itinutur ko na kayo rito sa Malabon ngayon. Sa bayan mismo ng Malabon. Okay, another trivia tayo. Yung Bet Cheesecake Center. Hindi ko ginamitan ng mic to para marinig nyo yung mismong ingay ng mga jeep, ingay ng tao, yung totoong ingay ng Malabon, bayan ng Malabon. Ingay ng motorcycle, ang gulo. Kung nakatira kayo sa probinsya, ang gulo. Pero ng rito, Angel's Pizza. Yung 7-Eleven, ayun, matagal na rin yan. And, of course, yung Bet Cheesecake Center. Andito tayo sa Bet Cheesecake Center. Trivia, itong Bet Cheesecake Center, kung 40 years lang, meron na to. CK is for choking. Yeah, may choking na rin. Ayun, sa taas. Mercury drug. Ayun yung choking. Pero i-close up natin itong Bet Cheesecake Center, Ayan, teka, ang gulo. Ayan, Bet Cheesecake Center. Mga 40 years meron na to kasi tanda ko, first year high school pa lang ako, 1978, ganyan, Bet Cheese na to eh. And then yung Mercury, of course, ayun pa rin yung Mercury, matagal na rin yung Mercury. Ganon, high school pa rin lang ako, Mercury na yan. Pasok tayo sa Bet Cheesecake Center. Ayan. Tingnan natin. Sana hindi tayo pagbawalan. Ayan, Bet Cheesecake Center. Eto pa rin siya, masarap pa rin talaga yung mga tinda rito. Tagal na, isa na sa pinakamatagal na tindahan ng cake. At tingnan nyo yung tugtog. Kakausapin ko lang yung may-ari. Nanggaling ako sa loob mismo ng Bet Cheese sa Cake Center. 65 years na pala sila. Nakausap ko mismo si Aling Betchy mismo. Ang bait niyang kausap. Nangako ako na ako'y babalik dito para i-vlog yung mismong Betchy para maisama sa Eat Pilipinas. Yung ngayon kasi parang napasyal lang ako rito sa Malabon biglaan, pero Betchy's Cake Center is 65 years old. Wow, mas matanda pa sa akin. Ayan yung mismong munisipyo, City Hall ng Malabon City. Ito naman ang Mercury Drug. Isa na yata ito sa pinakamatandang Mercury dito sa Malabon, kung di ako nagkakamali. Siguro kung mga 40 years meron na rin to, yung Mercury na. Katabing-katabi lang siya ng City Hall ng Malabon. Kasabayan niya rin yung Betchy. At eto yung yung bagong presinto, saka bagong yung kulungan na rin ng Malabon. At
Ayan, nakakita nyo yung sagisag na yan. Ayan, yan, bago lang yan. Kasabay niyan itinayo yung nung una wala pa yan, yung naitayo natin munisipyo. Parang bago lang yata inilagay yan. Pero yan na yung pinakasagisag nila ngayon. Ahon, Malabon, asa na, ayun. Kasi dating nilulubog ang Malabon. Itong lugar na ito nilulubog pero ngayon hindi na. Kasi nga nagkaroon na ng ng dike sa prensa rito na Japanese government din ang nakipag-tie up yata sa yung gobyerno natin.